Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay muli po nating pag-usapan ang tungkol sa balitang ito kay Pi Network. Ayan, matapos po ang matinding pag-angat ng presyo ng Pi Network ngayong buwan ng March, sunod-sunod na ang pagbaba nito. Ang tanong ay babagsak pa ba ito lalo sa susunod na araw? Ano po ang dahilan ng patuloy ng bearish trend po nito? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba talaga nangyari sa presyo ng Pi matapos ang surge ngayong buwan mismo ng March? Ayan, noong ika-12, ayan, or March 12 ay bigla pong sumabog pataas ang presyo ng Pi coin at umangat po ito ng 26.28% sa loob lamang ng isang araw. Pero pagkatapos po nito ay tuloy-tuloy naman ang pagbagsak ng kanyang presyo. Sa ngayon, ang Pi coin ay bumaba na po ng 54% mula sa kanyang peak price nung siya ay nakaranas ng price surge. Isa po ito sa mga itinuturong dahilan. Yan, isa po sa mga itinuturong dahilan ng patuloy na pagbagsak ng presyo nito ay ang malaking supply ng Pi coin na hawak ng project mismo. Umaabot po kasi ito sa 82.8 billion na Pi coins. Dahil dito ay marami ang nagsasabi na centralized ang network na posible pong makasama sa long-term sustainability ng Pi network. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga technical analysis dito kay Pi coin. Ayan, kapag pinag-aralan natin ang charts, makikita natin na nananatili po ang bearish market structure ng Pi network. Kaya ayan, dito po sa 4-hour chart time frame ay malinaw po na nakikita natin ang pababa na trend ng Pi coin. Ayan, meron po rito ang Chaiken Money Flow or CMF kung saan ay nasa negative 0.05 po siya. At ibig po sabihin nito ay mas marami po talaga ang nagbebenta or sellers kaysa sa mga buyers. Ayan, nakikita na rin natin dito sa chart ang 20 at saka 50 period moving averages. Ayan, mga moving averages. At ang mga ito ay nagpapakita po ng downtrend. Yung 20 SMA ay nagsisilbing resistance po ito. Na ibig sabihin ay tuwing sinusubukang tumaas ang presyo ng Pi coin ay nauuntog po siya rito or tinatanggihan po ito. At kaya nagresulta po yan sa pagbaba po muli ng presyo ng Pi coin. Yan, sa 2-hour chart time frame naman, gamit naman po ang Fibonacci retracement levels. Ayan po, yung mga kulay yellow na horizontal lines. Yan po yung mga Fibonacci retracement levels dito sa chart. Yan, lumalabas na posibleng bumagsak pa ang presyo ng Pi coin sa mga presyong 0.775 or 0.638 sa mga susunod na araw. Yan, nitong March 21 ay nagkaroon po ng price bounce. Pero ito po ay na-reject sa 78.6% na retracement level sa presyong $1.14. Simula noon ay bumaba na po ang presyo ng Pi sa 28.38% at ngayon bumagsak na sa ilalim ng 0.86 na presyo. Ngayon ay ano po ang nangyayari sa derivatives market ng Pi? Isa po sa mga mahalagang aspeto ng analysis ay ang tinatawag pong funding rate at saka open interest sa derivatives market. Ayan, ang funding rate ng Pi coin ay negative po sa buong linggo. Ito po ay nangangahulugan na mas marami po ang nag-short kaysa sa naglo-long. Ibig sabihin ay marami pong traders ang pumupusta na bababa pa ang presyo ng Pi coin. Ang open interest naman ay nananatiling flat sa loob ng 4 na araw. At ito po ay nagpapahiwatig na ang karamihan po ng traders ay nag-aalangan pa kung papasok o hindi sa market. At ngayon ay ano naman ang maaari pong mangyari sa presyo ng Pi coin sa mga susunod na araw. Ayan, dahil sa patuloy po na malinaw na downtrend po talaga ang Pi coin, malaki ang posibilidad na bumagsak pa ang presyo ng Pi coin patungo sa susunod na support levels na nasa 0.775 at saka 0.638. Ito ang mga posibleng price targets para sa mga naka-short or nakabukas ng kanilang short positions. Ganyan pa man kung makakita po tayo ng pagbabago sa trend o isang malaking buying momentum mula sa mga investors, maaaring magbago po ang direksyon ng Pi coin.
Pero sa ngayon ay nananatiling bearish ang projection. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa atin ay mahalaga pong maging maingat tayo sa kasalukuyang sitwasyon ng Picoin. Kung balak mo pong bumili, maaring mas mainam na maghintay muna tayo ng signs ng trend reversal bago po tayo pumasok sa market. Sa mga kasalukuyang may holdings ng Picoin, maaring isaalang-alang po natin ang tamang exit strategy kung hindi mo kayang tiisin ang malaking volatility. Para po sa mga short sellers naman, ito po ay isang magandang pagkakataon upang kumita sa pababang presyo. Pero tandaan po natin, mataas po ang risk ng ganitong klase ng trading. Sa kabuuan, ang cryptocurrency market ay likas po na volatile at ang Pi Network ay kasalukuyang nakakaranas ng matinding pagbaba matapos ang malakas nitong pag-angat nitong buwan ng March. Para po sa mga traders at investors, mahalaga pong huwag po tayong magpadalos-dalos sa pagdidesisyon. Gamitin po natin ang tamang technical analysis, risk management at saka market research bago po tayo pumasok sa anumang trade. Kung meron ka pong holdings na Picoin, suriin kung ito ba ay pangmatagalang investment para sa iyo o kung mas mainam na humanap ng ibang opportunities sa market. Sa huli ay tandaan po natin na ang cryptocurrency trading ay hindi po isang madali ang paraan ng pagyaman. Kailangan po ng tamang diskarte at matibay na loob upang mapanatili ang kita at maiwasan po ang malaking pagkalugi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.